trauma doon sa ginawa sa kanyang pang-aabuso. At more than that, hindi siya pinaniwalaan at pinagalitan pa siya dahil sa nangyari sa kanya. Ang mismong kaanak, hindi ka paniniwala. Maglalakas loob ka pa nga bang magsumbong sa pinangusinan? Kaya tulad ng naunang pang-aabuso, itiring umabot sa korte at reklamo. Tinanggap na lang niya. Kasi nga, wala din eh. Anong gagawin mo? Mag-file ka ng kaso. Wala kang kaalam-alam. Wala kang pera. Lahat wala sa kanila. Kaya unang-una, di talaga siya makahindi. Kasi nga, may diferensya siya sa pag-isip. Hindi siya makadesign ng sarili niya. Marso ng taong ito, dumating ang ikatlong kalbaryo. Napansin nilang lumalaki ang tiyan ni Dolores. Ang nakabuntis, isang kapitbahay. Sabi niya, pumunta daw siya ng Ripaw River. Yung Ripaw River, yung ilog. Tapos dinaanan daw siya ng lalaki. At hinawakan daw siya sa kamay. Hinila daw siya. Sabi niya, hinila niya ako doon sa area kung saan siya dinala. Pagdating doon sa baba, anong ginawa? Sabi niya, pinahiga niya ako. Hindi mo ba masasabi na rape yun? Para sa akin, rape yun. Kasi nga, alam mong may kakulangan siya sa pag-iisip. Sinamantala mo yung kahinaan niya. Ayon sa batas, maituturing na rape ang pakikipagtalik sa isang babaeng wala sa tamang pag-iisip. Kasama rito ang mga may intellectual at mental disability. Pero dahil Tribal Council muli ang umaksyon sa kaso ni Dolores, hindi tinuring na rape ang nangyari. At imbes na pagmultahin ng lalaki, ang desisyon ng konseho, ipakasal si Dolores sa lalaking nagsamantala sa kanya. Sampal sa mukha ng isang babae. Kung yung lalaki gumamit sa kanya ay hindi tinatayuan ang problema. Pero kung tinatayuan ang problema, hinaharap ang problema, nag-asawa sila, so stop ang issue, walang issue. Na-stop yun lahat ng dahil nag-asawa sila. Yun na. Kasi parang hindi na siya nilip. Pero nilip siya eh. Ganon ang tingin namin. Naputol lahat ng mga kahiyaan dahil yung nag-rape sa kanya, Pinagagawa niya. pinanakutan niya. Isa lamang si Dolores sa libu-libong babaeng biktima ng panggagahasa sa Pilipinas. Sa datos ng PNP noong 2022, mahigit 10,000 babae ang biktima ng rape sa ating bansa. Ibig sabihin, isang babae ang ginagahasa kada oras dito sa Pilipinas. Ang masaklap, hindi lahat ng biktima inire-report ang nangyari sa kanila. Marami ang nananahimik at ang iba ipinapakasal pa sa lalaking naggahasa sa kanila. Ang tingin nila, pag pinasal na yung babae, ang tingin natin, pag na-virgin na-virginize, ang isang babae, hindi na siya malinis, no? Yun ang tingin nila. So, kung may pakasal, the same person naman, yung lalaki, so ang tingin nila, parang, naigid sa, nalilessen yung impact ng kahiyaan, pero hindi po ba, pang dagdag na abuso po yun. Kasi pakakasalan mo yung rapist. Opo, exactly yung Sarah. Yung cycle ng violence, paulit-ulit na siya. Ayon sa Ministry of Social Services and Development ng Maguindanao, isa pang dahilan kung bakit inaareglo ng Tribal Council ang rape cases ay dahil sa tradisyon ng rido. Rido, ito po yung parang ubusan ng lahi, yung ganyan, yung away ng dalawang pamilya, tapos magpapatayan sila. So, ano pong kinalaman nito dun sa pagpapakasal sa rape
Kasi kumbaga, parang hindi na, wala nang away. So, ariglahin na lang. Patakasalan na lang. Ngayon, paano kung ayaw mong pakasalan kasi hindi mo talaga gusto ang lalaki? Doon po pagmitingan ng aming mga timoy Oo. Para, kung paano i-endorse yung kaso sa mainstream. Kakasuhan na talaga ng rape. So kasi bago yun ma-endorse, tawagin yung mga timoy, tanungin kung wala na talaga kakayahan, Na ipag-ayos. ayos itong dalawang pamilya. Ipag-ayos. Hindi naman yung kasalanan ang lalaki. Hindi po namin maiwasan kasi yun ang tradisyon namin bilang Kasi kapag hindi pinag-ayos, maraming buhay ang mananawan. ang masakit na katotohanan para sa kanya, saglit ko lang nakausap ang ama ni Dolores. Niramdam ko ang sakit sa kanyang bawat salita. Dahil pinag-usapan na Alam ko, hindi niya kagustuhan ang sinabi ng anak. Nasa loob kay Buntis yung anak. Nagkain pa ako. Kapag hindi ka mo pinasukan, ba't hindi kayo nagkaso? Hindi. Paano kami kay problema kami walang kaalaman Oh, kinakain ko nga lahat eh. Mahirap maging mahirap. Pero gaano man sila kalayo sa hustisya, may mga taong maglalakas loob na lumaban.